Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 61 to 70 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Naghintay ang konstelasyong Lady of the Brocade Sleep sa sagot ni Kim Dokja, ngunit simpleng kibit-balikat lamang ang isinagot niya sa alok ni Min Ji-won at diretsahang tumanggi. Nabigla ang lahat ng naroon, lalo na si Min Ji-won na halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Matapos niyang hilinging ulitin ni Dokja ang kanyang sagot, muli niyang narinig ang parehong tugon, wala itong balak maging tauhan niya. Dahil ayaw nang magsayang ng oras, sinabi ni Dokja sa kanyang mga kasama na magpatuloy na sila sa paglalakad. Nagmamadaling humabol si Min Ji-won at paulit-ulit na tinaasan ang kanyang alok, nangakong magbibigay ng mas maraming coins at sinabing maaari pa niyang kausapin ang kanyang sponsor. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Dokja. Habang lalo siyang naiinis, tinanong ni Min Ji-won kung nauunawaan ba talaga ni Dokja ang halaga ng mga coin na iniaalok niya. Ipinagmalaki niyang siya ang hari ng sila at buong kumpiyansang idineklara na siya ang magbubuklod sa tatlong kaharian. Lubos na siyang nalulong sa kanyang ginagampanang papel, kaya naniniwala siyang tapos na ang Republika ng Korea at magsisimula ang isang bagong panahon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinaalala ni Dokja na hindi naman talaga sila nasa panahon ng huling tatlong kaharian, ngunit agad niya itong pinabulaanan at iginiit na nagbago na ang kasaysayan. Bago pa lumalim ang kanilang pagtatalo, inosenteng sinabi ni Yoo Sang-an na ayon sa kasaysayan, ang sila ang pinakamahinang kaharian sa tatlo at tinanong kung paano ito magagawang pag-isahin ni Min Ji-won. Nang ipahayag pa ni Yoo Sang-an na mayroon siyang first grade certification sa Korean history, tuluyang nataranta si Min Ji-won at wala na siyang maayos na maisagot, hindi pa rin sumuko si Min Ji-won at patuloy na tinaasan ang kanyang alok. Mula 3,000 coins ay ginawa niya itong 3,500 at saka paunti-unting dinagdagan. Saglit na huminto si Dokja sa paglalakad, dahilan upang isipin niyang napapayag na niya ito. Ngunit sa halip, ikinagulat ng lahat ang naging alok ni Dokja. Imbes na tanggapin ang kanyang bayad, inalok niyang bilhin si Min Ji-won at ang lahat ng kanyang tauhan kapalit ng 20,000 coins. Natawa si Min Ji-won sa una at hindi naniwala hanggang sa ipakita ni Dokja ang tunay niyang balanse ng coins. Nang makita niyang mayroon talaga itong mahigit 20,000 coins, napalitan ng kasakiman ang kanyang pagkabigla. Gayunpaman, nanaig pa rin ang kanyang pride at tumanggi siyang tanggapin ang alok. Inakusahan niya si Dokja na sinusubukan siyang bilhin gamit ang pera, ngunit kalmadong ipinaalala ni Dokja na siya naman ang unang nagtangkang bilhin ang kanyang katapatan. Sa galit, isang gwapo at batang mandirigma na kabilang sa grupo ni Min Ji-won ang humakbang pasulong. Siya ay suportado ng konstelasyong si Gwanchang at handang harapin si Dokja. Agad siyang nakilala ni Dokja at binalaan na huwag padalos-dalos, pabirong sinabing mas magiging mapanganib ang sitwasyon kung si Jaebaek ng Baekje ang kanyang sponsor. Dahil sa malalim na kaalaman ni Dokja tungkol sa kasaysayan, natigilan ang mandirigma. Nang ipakita pa ni Dokja na mas malaki pa ang kanyang kayamanan kaysa sa ipinakita niya kanina, namutla hindi lamang ang mandirigma kundi pati si Min Ji-won. Napagtanto nilang lampas sa kanilang inaakala ang yaman ni Dokja, at ang kanilang paghanga ay napalitan ng takot. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Dokja kay Min Ji-won na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nalulutas ng pera at nadismaya siyang bilang isang artista ay nakalimutan nito ang simpleng katotohanan iyon nang makalayo na sila sa grupo ng sila. Nagtanong si Yoo Sang-an kung sikat ba talaga si Min Ji-won bilang artista. Medyo nag-atubili si Dokja ngunit inaming marahil ay kilala nga ito, samantalang sinabi ni Lee Gilyaong na hindi pa niya narinig ang pangalan nito. Si Lee Sung-kok naman, na dati nagsabing fan siya ni Min Ji-won, ay biglang nalito at hindi na maintindihan kung bakit tila kilala niya ang aktres. Dahil dito, ginamit ni Dokja ang character list at natuklasang nawala na ang espesyal na attribute ni Lee Sung-kok na Sham Ji Renouncer. Dahil dito, bumuo siya ng isang teorya. Kapag naabutan na ng isang tao ang hinaharap na dati niyang alam, mawawala ang espesyal niyang katangian at magiging ordinaryong karakter na lamang siya.
Kung tama ang kanyang hinala, maaaring dumating din ang araw na siya mismo ay maging isang pangkaraniwang karakter. Habang iniisip niya ang posibilidad na yon, isang system message ang biglang lumitaw at nagsabing si Min Ji-won ay mayroon ng bahagyang paghanga sa kanya. Nagulat si Dokja at agad na lumingon. Nakita pa rin niyang nakatayo si Min Ji-won sa malayo at galit na nakatingin sa kanyang direksyon. Doon niya biglang naalala na sa ika-11 regression, matapos sampalin ni Min Ji-won si Yo Jong-hyuk noong una silang magkita, ito rin ang naging isa sa kanyang pinakamalalakas na taga-suporta. Dahil dito, nakaramdam si Dokja ng masamang kutob, ngunit kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil hindi siya nasampal sa pisngi gaya ni Yo Jong-hyuk, makalipas ang halos 1 oras. Maingat na naglakad ang grupo ni Dokja sa mga abandonadong gusali malapit sa Gwanghwamun. Wala silang nakitang ibang tao, ngunit alam niyang nagtatago sa paligid ang iba pang mga hari na bumili ng kanyang nobela. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na manatiling alerto at gumalaw lamang kapag kumilos na rin ang ibang mga hari. Ang kanilang tunay na destinasyon ay ang National Palace Museum, kung saan nakatago ang Foreign Demonic Beheading Sword, isa sa pinakamalalakas na sandata sa unang bahagi ng mga senaryo. Bagamat pinalabis ng kanyang nobela ang ranggo nito bilang isang 5S grade na armas, isa pa rin itong napakalakas na espada na ginamit ni Yo Jong-hyuk sa ika-3 regression. Gayunpaman, wala itong balak kunin. Alam niyang tiyak na mag-aagawan dito ang plagiarist at ang iba pang mga hari. Kaya ang plano niya ay samantalahin ang kaguluhan upang makuha ang iba pang mahahalagang artifact sa museo. Gaya ng kanyang inaasahan, biglang lumitaw ang isang intermediate Dokkaebi nang magsimulang tumigil ang sitwasyon. Masayang sinabi nitong nakakagulat na nagsama-sama ang lahat ng mahahalagang tao bago nito ipinatawag ang isang ginintuang trono sa gitna ng Gwanghwamun. Nang lumitaw ang trono, agad na naunawaan ng lahat ng hari ang kahulugan nito. Isa lamang ang maaaring maging tunay na hari. Ilang sandali pa, muling umalinggaw ang system notification at opisyal na nagsimula ang main scenario #4, ang kwalifikasyon ng hari, the King's Qualifications. Bago pa man matapos ng grupo ang kanilang kasalukuyang layunin, isang panibagong mensahe mula sa sistema ang lumitaw. Dahilan upang magulat si Lee Sung-kook. Isang bagong main scenario ang nagsimula sa pinakamasamang pagkakataon. Ang main scenario number 4, ang kwalifikasyon ng hari ay nag-aatas sa mga nakatapos ng hidden scenario na King's Road na sakupin ang absolute throne sa Gwanghwamun sa loob ng 8 oras. Ang gantimpala ay 1,000,000 coins at ipinahiwatig ng sistema na ang sinumang makaupo sa trono ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng iba pang hari. Gayunpaman, tanging ang mga makapapasa sa ilang partikular na kwalifikasyon ang maaaring hamunin ang trono. Agad na ibinunyag ang unang kondisyon, kinakailangang magkaroon ng itim na watawat, black flag, ang isang hari bago siya payagang subukang angkinin ang trono. Nag-alala ang buong grupo matapos marinig ang kondisyong iyon. Ang grupo ni Dokja ay mayroon pa lamang kayumangging watawat, brown flag, na nakuha matapos masakop ang 10 istasyon, samantalang 20 istasyon ang kinakailangan upang makuha ang itim na watawat. Nagtaka si Yo Sang-a kung kailangan ba nilang sakupin pa ang 10 karagdagang istasyon, ngunit ipinaalala ni Dokja na may mas mabilis na paraan upang madagdagan ang achievement value ng isang watawat, ang agawin ang watawat ng ibang hari. Dahil wala ng bakanting istasyon, malinaw na ang layunin ng bagong senaryo ay pilitin ang lahat ng hari na magpatayan para sa kani-kanilang mga watawat. Unti-unting nabalot ng tensyon ang Gwanghwamun habang naghahanda ang bawat hukbo para sa isang malawakang digmaan kung saan ang tanging paraan upang mabuhay ay ang agawin ang teritoryo at watawat ng iba. Sa kabila ng lumalaking panganib, pinakalma ni Dokja ang kanyang mga kasamahan at sinabing nagpapatuloy lamang sila ayon sa plano kahit alam niyang magiging napakahirap ng susunod na mga laban. Habang naghahanda ang iba't ibang hukbo, umalingaw sa buong Gwanghwamun ang tunog ng mga hinuhugot na sandata at ang pagbuo ng mga hanay ng mandirigma. Napatingin si Lee Sung-kook sa paligid at hindi makapaniwalang ito pa rin ang South Korea. Inamin naman ni Dokja na natatakot din siya. Kahit nabasa na niya ang Ways of Survival, isa pa rin siyang ordinaryong empleyado noon. Hindi may iwasan ang kamatayan sa mundong ito, kaya sa halip na magpatalo sa takot, pinili niyang magpatuloy. Hindi man niya alam kung gaano siya katagal mabubuhay. Ang mahalaga ay tunay niyang nararamdamang siya ay nabubuhay.
Kasabay nito, muling nag-activate ang kanyang exclusive skill na Fourth Wall, dahilan upang mapatingin si Lee Sung-kook sa kanya nang may matinding paghanga bago sila maputol ng pagsisimula ng unang pag-atake. Isang hari na may hawak na kayumangging watawat ang unang sumugod, hudyat ng pagsiklab ng digmaan. Sunod-sunod ding lumabas ang iba pang makapangyarihang hari, kabilang ang pangunahing target ni Dokja, ang Tyrant King, ang pinuno ng Dobong-gu at Seongbok-gu, at may pinakamalaking hukbo sa Seven Kings ng Seoul. Halos lahat ng hari ay nagtungo sa Palace Museum, kung saan nakatago ang maalamat na Foreign Demonic Beheading Sword. Ang sinumang makakuha ng sandatang ito ay magkakaroon ng malaking kalamangan at maaaring agad na makumpleto ang kinakailangang achievement para sa itim na watawat. Iminungkahi ni Lee Sung-kook na sumama rin sila, ngunit tumanggi si Dokja dahil alam niyang kulang sila sa bilang at hindi nila kayang makipagsabayan sa napakaraming makapangyarihang kalaban at sa kanilang mga constellation sponsors. Sa halip, pinangunahan ni Dokja ang grupo patungong kanlurang bahagi ng Gwanghwamun at nagtungo sila sa Seoul History Museum. Naniniwala siyang mas mahalaga ang mga sinaunang relikya na may kaugnayan sa mga tanyag na tao sa kasaysayan kaysa sa mga modernong kagamitan. Ang kanilang hinahanap ay ang Gampyeongwi, isang kagamitang pang-obserbasyon ng kalangitan noong panahon ng Joseon. Hinati ni Dokja ang grupo upang mas mabilis nila itong mahanap, ngunit bago pa niya matapos ang pagbibigay ng mga utos, isang mahiwagang palaso ang biglang tumama sa dingding ng museo mula sa likuran. Agad niyang hinila pababa ang kanyang mga kasamahan upang makaiwas. Sunod-sunod pang mga palaso ang lumipad. Bagamat nagawa niyang salagin ang karamihan gamit ang Blade of Fate, isang palaso pa rin ang tumama sa kanyang hita. Inutusan niya ang lahat na pumasok agad sa loob ng gusali, habang lumilitaw sa di kalayuan ang isang pangkat ng mga kalabang mandirigma. Ginamit ni Dokja ang character list at nakilala ang pinuno ng kalaban bilang si Chu Wangin, isang incarnation na suportado ng constellation na the last hero of Hwangsanbeol, si Jebaek. Bagamat isa lamang siyang minor actor, napakalakas ng kanyang mga stigma tulad ng Baekje, Kendo at Detached Force Management dahil sa mataas na synchronization niya sa kanyang sponsor. Mayabang na hiniling ni Chu Wangin na isuko ni Dokja ang kanyang watawat kapalit ng buhay ng kanyang mga kasamahan. Sandaling naisip ni Dokja na gumastos ng libu-libong coins upang pataasin ang kanyang stats, ngunit alam niyang makaapekto iyon sa mas mahihirap na bahagi ng senaryo sa hinaharap bago pa tuluyang magsimula ang labanan. Isang hindi inaasahang kakampi ang dumating. Dumating si Min Jae-won, ang King of Beauty, kasama ang kanyang hukbo at hinarap si Chu Wangin. Agad siyang tinukso ng incarnation ni Jebaek na tinawag siyang isang hindi karapat-dapat na hari mula sa sila. Hindi naman nagpahuli si Min Jae-won at ibinalik ang pang-insulto sa pagbagsak ng Baekje. Napansin ni Dokja na ang kanilang alitan ay hindi lamang personal kundi bunga rin ng kasaysayan ng kanilang mga constellation sponsors. Nang tanungin niya kung bakit siya tumutulong, sinabi ni Min Jae-won na hindi pinababayaan ng sila ang mahihinang bansa at nais lamang niyang bayaran ang utang na loob dahil sa dati niyang pagiging bastos kay Dokja. Bilang isang taong may mataas na pride, ikinagulat ni Dokja ang kanyang katapatan. Lalong lumala ang sitwasyon nang humakbang ang kapitan ng huwarang ni Min Jae-won na suportado ng constellation na Kim Gwanchang. Agad siyang kinilala ni Jebaek at kinutya. Ipinaalala na minsan nang pinugutan ni Jebaek ng ulo si Gwanchang sa labanan sa Hwangsanbeol. Dahil sa kasaysayan, hindi kailanman natural na mananaig si Gwanchang laban kay Jebaek. Napagtanto ni Dokja na kung hahayaang maulit ang kasaysayan ng walang pagbabago, matatalo sila. Kaya agad niyang sinabi sa lahat na ituon ang pansin sa pagkatalo sa hukbo ng kalaban. Sa gitna ng kabuluhan, dumating si Yo Sang-an na dala ang kumikinang na Gampyeongwi na mabilis niyang natagpuan sa loob ng museo. Pagkakita ni Dokja sa relikya, nakaisip siya ng isang plano. Tumingin siya sa Gampyeongwi, pagkatapos ay kina Min Jae-won at sa incarnation ni Gwanchang bago siya tuluyang nakapagpasya. Sa halip na gumastos ng napakaraming coins upang palakasin ang sarili, gagamitin niya ang kasaysayan bilang sandata. Napagpasyahan niyang muling likhain ang labanan sa Hwangsanbeol. Bagamat maraming unang tagumpay si Jebaek sa tunay na kasaysayan, ang huling nagwagi ay ang sila matapos muling lumakas ang loob ng kanilang hukbo dahil sa kabayanihan at sakripisyo ni Gwanchang. Naniniwala si Dokja na kung maipapakita niyang muli ang daloy ng makasaysayang labanang iyon, magagawa nilang talunin si Chu Wangin nang hindi kinakailangang gumastos ng mahalagang coins na kakailanganin pa niya sa mga susunod na pagsubok.
Nagulat si Min Jae-won nang marinig niya akong banggitin ang labanan sa Hwangsanbeol. Ipinaliwanag ko na ayon sa kasaysayan, ang sila ang tunay na nagwagi sa labanang iyon. Ngunit hindi sapat ang kasaysayan upang matiyak ang tagumpay sa pagkakataong ito. Bago pa ako makapagsalita muli, humakbang ang kapitan ng Hwarang at sumigaw sa kanyang mga tauhan na huwag umurong. Wala raw lugar ang pag-atras sa gitna ng digmaan. Kasabay ng kanyang sigaw, sabay-sabay na binunot ng mga Hwarang ang kanilang mga sandata at sumugod habang isinisigaw ang kanilang katapatan sa hari. Sa sandaling iyon, umiral ang stigma na Mundane World 5 Commandments Level 2 na nagpalamon sa lahat ng Hwarang sa matinding sigla at walang takot na pagnanais lumaban. Tumawa si Chu Wangin habang papalapit ang mga Hwarang. Dahil sa kapangyarihan ng Baekje, Kendo Level 3, madali niyang pinabagsak ang mga sumasalakay. Maging ang kapitan ng Hwarang ay lumipad sa ere matapos tamaan ng kanyang napakalaking espada. Nang makita kong mabilis na lumalala ang sitwasyon, agad kong inutusan si Min Jae-won na ipwesto ang hukbo sa tamang pormasyon. Ginamit niya ang Military Command Level 2, ngunit agad itong nabigo dahil tuluyan nang nawalan ng katinuan ang mga Hwarang sa impluensya ng 5 Commandments. Hindi na nila sinusunod ang kanyang mga utos. Sa simula pa lamang, ang tanging sinusunod nila ay ang kagandahan ni Reyna Jinseong at hindi ang kanyang pamumuno. Hindi nagtagal, bumagsak si Lee Gilyaong sa tabi ko matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng museo. Tinanong niya kung tatawagin ba niya si Tita No gamit ang diverse communication, ngunit tumanggi ako. Malaking tulong sana ang ika-6 na antas na haring insekto, ngunit kapalit nito ay mawawalan ng malay si Lee Gilyaong sa loob ng 2 araw. Bukod pa rito, napakahirap kontrolin ang ganoong kalakas na halimaw at maaari nitong madamay maging ang sarili naming mga kakampi. Itinuturing ko siyang nakatagong alas na dapat itago hanggang sa pagsisimula ng digmaan laban sa mga hari, samantala, lalo pang naging pabor sa Baekje ang labanan. Isa-isang bumabagsak ang mga Hwarang, samantalang halos walang namamatay sa panig ng Baekje. Nang makalapit si Yosang-a, agad kong hiniling ang relikya. Iniabot niya sa akin ang Gampyeong-i. Habang nakatuon ang lahat sa Foreign Demonic Beheading Sword, ang Gampyeong-i ang tunay na mahalagang kagamitan para sa ika-4 na senaryo. Kung wala ito, halos walang silbi ang maalamat na espada. Patuloy na pinahirapan ni Chu Wangin ang kapitan ng Hwarang hanggang halos hindi na ito makatayo. Samantala, iba-iba ang naging reaksyon ng mga constellation. Nagmadali ang Hwarang Knows No Retreat, natuwa ang last hero of Hwangsanbeol, at nainis naman ang Lady of the Brocade Sleep. Habang lalong tumitindi ang moral ng hukbo ng Baekje at bumabagsak ang loob ng sila, lalo ring lumalalim ang pagsasanib ni Chu Wangin kay Jebaek. Kapag mas kahawig ng tunay na kasaysayan ang mga pangyayari, mas tumitibay ang ugnayan ng isang constellation at ng kanyang incarnation. Dahil dito, naganap ang isang mas malaking pagbabago, biglang nagliyab ang paligid sa mga kislap ng liwanag habang nag-activate ang stage transformation. Naglaho ang Gwanghwamu ng Seoul at napalitan ito ng mabundok na kapatagan ng Hwangsanbeol. Bagamat isa lamang itong uri ng pinalawak na realidad at hindi tunay na pagbabago ng espasyo, naging totoo ito para sa lahat ng nasa loob ng entablado. Humalakhak si Chu Wangin sa tuwa na para bang siya na mismo si Jebaek. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan habang nagsimulang umatras ang mga natatakot na Hwarang. Maging si Lee Sung-kuk ay hindi makapaniwalang ang isang taong hindi kabilang sa 7 hari ay nagtataglay ng ganoong kalaking lakas. Ipinaliwanag kong posible yon dahil si Jebaek ang pangunahing tauhan ng makasaysayang entabladong ito. Nang makita kong wala ng pag-asa ang sitwasyon, sinabi ko kay Min Jae-won na 2 lamang ang natitirang paraan. Ang una ay hayaang mamatay ang incarnation ni Guanchang, gaya ng tunay na nangyari sa kasaysayan. Ang kanyang sakripisyo ang nagpasiklab sa determinasyon ng hukbo ng sila at nagdala sa kanila sa tagumpay. Ang ikalawang paraan ay mas mapanganib ang baguhin mismo ang kasaysayan. Kinakabahang nagtanong si Min Jae-won kung ano ang mangyayari kapag nabigo kami. Direkta kong sinagot na mawawasak ang kanyang bansa. Agad niyang pinili ang unang paraan, ngunit wala naman talaga akong balak na bigyan siya ng pagpipilian. Sinabi kong babaguhin ko ang kasaysayan at idinagdag na hindi siya ang pinunong kailangan ng sila sa sandaling iyon. Sinimulan kong paikutin ang 2 disk ng Gampyeong-i. Ayon sa Ways of Survival, kaya nitong hanapin ang mga constellation sa kalangitan. Habang umiikot ang mga disk, nagsimulang magliwanag ang mga bituin na nakaukit dito.
Nag-activate ang natatanging kakayahan nitong Echo of the Stars na nagbibigay daan upang humingi ng tulong sa isang constellation. 7 constellation na lamang ang natitira sa relikya, kaya 7 beses na lang itong magagamit. Napansin ni Lee Sung-kook ang ginagawa ko at iminungkahing tawagin si Naxiang Yu o Lubu. Ipinaliwanag kong maaari lamang akong tumawag sa mga constellation na alam ko ang kanilang modifier. Akala niya ay wala akong alam, ngunit ang totoo. Wala nang ibang tao sa mundong ito ang mas maraming alam na modifier kaysa sa akin. Sa halip na sina Lubu o Xiang Yu, pinili kong tawagin ang isang taong tunay na may kaugnayan sa Huangsan Beol. Tumingala ako sa kalangitan at tinawag ang dakilang Haring Heungmu. Habang hinahanap ng Ganpiong Wi ang kanyang bituin, natahimik ang buong larangan ng digmaan. Naramdaman ni Chu Wangin na may kakaibang nangyayari kaya agad niya akong sinugod, ngunit hinarang siya ni Lee Sung-kook upang mabigyan ako ng sapat na oras. Makalipas ang ilang sandali, sumagot ang constellation, magalang kong hiniling kay dakilang Haring Heungmu na iligtas ang mga taong namamatay sa panig ng sila. Ngunit ikinagulat ko nang tumanggi siya, sinasabing ayaw niyang makialam sa kasaysayan ng makabagong panahon. Habang unti-unti siyang naglalaho, biglang nagsalita si Yosang-a. Nakilala niya kaagad kung sino ang kausap namin at buong puso niyang ipinaalala ang labanan sa Huangsan Beol at ang pagkubkob sa Pyongyang. Sinabi niyang maaaring naitala na ang kasaysayan, ngunit hindi kailanman mawawala ang paghihirap ng mga sundalong lumaban dito. Totoong hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang kasaysayang nagaganap sa harapan namin ay hindi pa tapos. Kung tutulungan niya kami ngayon, maililigtas pa niya ang mga buhay na hindi pa nawawala sa bersyong ito ng kasaysayan. Tinamaan ng kanyang mga salita ang puso ng maalamat na general. Tahimik na ipinikit ni dakilang Haring Heungmu ang kanyang mga mata bago tuluyang tanggapin ang aking kahilingan. Isa sa 7 bituin ng Ganpiong Wi ang naglaho habang bumaba ang liwanag mula sa langit at bumalot sa aking katawan. Umiti ako kay Yosang-a at pinuri siya. Sa sandaling iyon, natanggap ko ang pansamantalang proteksyon ni dakilang Haring Heungmu. Dumaloy sa aking katawan ang napakalakas na kapangyarihan, at tila muling binuo ang aking buong pagkatao habang pumapasok sa akin ang kanyang kalooban. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakatitig sa akin ang lahat ng nasa larangan ng Huangsan Beol. Namangha si Chu Wangin dahil naramdaman niya ang napakalakas na presensya ng isang constellation kahit hindi ito tuluyang bumaba sa mundo. Sa tinig na puno ng dignidad at lalim ni Kim Yushin, binati ko si Jebaek matapos ang napakahabang panahon at sinabi kay Guanqiang na hindi na niya kailangang yumukod sa akin. Sa pamamagitan ng aking mga mata, minasdan ni dakilang Haring Heungmu ang sirang Seoul, ang mga mandirigma, at ang muling pagbabalik ng Huangsan Beol. Nagtanong siya kung bakit muling pinagtagpo ng tadhana ang lahat sa parehong larangan ng digmaan, na puno ng matinding hinanakit si Chu Wangin at sinabi niyang bumalik lamang siya upang muling harapin si Kim Yushin. Pinatindi niya ang kapangyarihan ng kanyang espada gamit ang Baekje, Kendo level 4 at naglunsad ng napakalakas na pag-atake. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ni Kim Yushin, madali ko itong naiwasan. Sa pamamagitan ko, sinaway ni dakilang Haring Heungmu si Jebaek dahil sa labis nitong pagpapalakas sa kanyang incarnation na lumalabag na sa mga batas ng plausibility at unti-unting sumisira kay Chu Wangin. Ngunit hindi umatras si Jebaek. Sinabi niyang natupad na ang kanyang pinakahihintay na hangarin sa sandaling muli niyang nakaharap si Kim Yushin. Kahit mamatay pa siya pagkatapos nito, wala na siyang pagsisisihan. Bilang si Jebaek ng Huangsan Beol at tagapagmana ng pamana ng Baekje, ipinahayag niyang tatapusin niya ang kanyang habambuhay na panghihinayang sa mismong larangang iyon. Malungkot siyang minasdan ni dakilang Haring Heungmu bago muling ipakilala ang sarili bilang Kim Yushin, ang ika-15 pinuno ng Hwarang. Ipinahayag niyang bibigyan niya ng kapayapaan ang kaluluwa ng kapuspalad na constellation at itutuwid ang kasaysayang binaluktot ng makabagong sangkatauhan. Bilang tugon sa kanyang kalooban, hinugot ko ang aking espada habang pansamantalang isinama ang kapangyarihan ng maalamat na Blue Dragon Sword sa Unbroken Fate. Umangat ang bughaw na talim patungo sa kalangitan at nagpakawala ng napakalaking bugso ng mahika na nagpabiyak sa lupa sa aking paligid. Pagkatapos ay nagbigay si Kim Yushin ng utos na umalingaw sa buong kasaysayan, Dragon Flower Tree Unit. Magtipon kayo rito ngayon din, nag-activate ang kanyang stigma na Gather the Hwarang. Mula sa malaking bitak sa lupa ay nagsimulang umangat ang mga espiritu ng mga Hwarang na matagal nang nalimutan ng kasaysayan. Wala nang nakaalala sa kanilang mga pangalan, ngunit minsan silang nabuhay at lumaban alang-alang sa karangalan.
Ngayon, muling bumalik sa larangan ng Hwangsanbeol ang piling Dragon Flower Tree unit ni Kim Yushin, na tila muling bumangon mula sa mga pahina ng kasaysayan. Nagulat si Min Jae-won nang marinig niya akong banggitin ang labanan sa Hwangsanbeol. Ipinaliwanag ko na ayon sa kasaysayan, ang sila ang tunay na nagwagi sa labanang iyon. Ngunit hindi sapat ang kasaysayan upang matiyak ang tagumpay sa pagkakataong ito. Bago pa ako makapagsalita muli, humakbang ang kapitan ng Hwarang at sumigaw sa kanyang mga tauhan na huwag umurong. Wala raw lugar ang pag-atras sa gitna ng digmaan. Kasabay ng kanyang sigaw, sabay-sabay na binunot ng mga Hwarang ang kanilang mga sandata at sumugod habang isinisigaw ang kanilang katapatan sa hari. Sa sandaling iyon, umiral ang stigma na Mundane World 5 Commandments Level 2 na nagpalamon sa lahat ng Hwarang sa matinding sigla at walang takot na pagnanais lumaban. Tumawa si Chu Wangin habang papalapit ang mga Hwarang. Dahil sa kapangyarihan ng Baekje, Kendo Level 3, madali niyang pinabagsak ang mga sumasalakay. Maging ang kapitan ng Hwarang ay lumipad sa ere matapos tamaan ng kanyang napakalaking espada. Nang makita kong mabilis na lumalala ang sitwasyon, agad kong inutusan si Min Jae-won na ipwesto ang hukbo sa tamang pormasyon. Ginamit niya ang Military Command Level 2, ngunit agad itong nabigo dahil tuluyan nang nawalan ng katinuan ang mga Hwarang sa impluensya ng 5 Commandments. Hindi na nila sinusunod ang kanyang mga utos. Sa simula pa lamang, ang tanging sinusunod nila ay ang kagandahan ni Reyna Jinseong at hindi ang kanyang pamumuno. Hindi nagtagal, bumagsak si Li Gilyaong sa tabi ko matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng museo. Tinanong niya kung tatawagin ba niya si Tita No gamit ang diverse communication, ngunit tumanggi ako. Malaking tulong sana ang ika-6 na antas na haring insekto, ngunit kapalit nito ay mawawalan ng malay si Li Gilyaong sa loob ng 2 araw. Bukod pa rito, napakahirap kontrolin ang ganoong kalakas na halimaw at maaari nitong madamay maging ang sarili naming mga kakampi. Itinuturing ko siyang nakatagong alas na dapat itago hanggang sa pagsisimula ng digmaan laban sa mga hari, samantala, lalo pang naging pabor sa Baekje ang labanan. Isa-isang bumabagsak ang mga Hwarang, samantalang halos walang namamatay sa panig ng Baekje. Nang makalapit si Yosang-a, agad kong hiniling ang relikya. Iniabot niya sa akin ang Gampyeong-i. Habang nakatuon ang lahat sa Foreign Demonic Beheading Sword, ang Gampyeong-i ang tunay na mahalagang kagamitan para sa ika-4 na senaryo. Kung wala ito, halos walang silbi ang maalamat na espada. Patuloy na pinahirapan ni Chu Wangin ang kapitan ng Hwarang hanggang halos hindi na ito makatayo. Samantala, iba-iba ang naging reaksyon ng mga constellation. Nagmadali ang Hwarang Knows No Retreat, natuwa ang last hero of Hwangsanbeol, at nainis naman ang Lady of the Brocade Sleep. Habang lalong tumitindi ang mora ng hukbo ng Baekje, at bumabagsak ang loob ng sila, lalo ring lumalalim ang pagsasanib ni Chu Wangin kay Jebaek. Kapag mas kahawig ng tunay na kasaysayan ang mga pangyayari, mas tumitibay ang ugnayan ng isang constellation at ng kanyang incarnation. Dahil dito, naganap ang isang mas malaking pagbabago, biglang nagliyab ang paligid sa mga kislap ng liwanag habang nag-activate ang stage transformation. Naglaho ang Gwanghwamu ng Seoul at napalitan ito ng mabundok na kapatagan ng Hwangsanbeol. Bagamat isa lamang itong uri ng pinalawak na realidad at hindi tunay na pagbabago ng espasyo, naging totoo ito para sa lahat ng nasa loob ng entablado. Humalakhak si Chu Wangin sa tuwa na para bang siya na mismo si Jebaek. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan habang nagsimulang umatras ang mga natatakot na Hwarang. Maging si Lee Sung-kuk ay hindi makapaniwalang ang isang taong hindi kabilang sa 7 hari ay nagtataglay ng ganoong kalaking lakas. Ipinaliwanag kong posible yon dahil si Jebaek ang pangunahing tauhan ng makasaysayang entabladong ito. Nang makita kong wala ng pag-asa ang sitwasyon, sinabi ko kay Min Jae-won na 2 lamang ang natitirang paraan. Ang una ay hayaang mamatay ang incarnation ni Guanchang, gaya ng tunay na nangyari sa kasaysayan. Ang kanyang sakripisyo ang nagpasiklab sa determinasyon ng hukbo ng sila at nagdala sa kanila sa tagumpay. Ang ikalawang paraan ay mas mapanganib ang baguhin mismo ang kasaysayan. Kinakabahang nagtanong si Min Jae-won kung ano ang mangyayari kapag nabigo kami. Direkta kong sinagot na mawawasak ang kanyang bansa. Agad niyang pinili ang unang paraan, ngunit wala naman talaga akong balak na bigyan siya ng pagpipilian. Sinabi kong babaguhin ko ang kasaysayan at idinagdag na hindi siya ang pinunong kailangan ng sila sa sandaling iyon. Sinimulan kong paikutin ang 2 disk ng Gampyeong-i. Ayon sa Ways of Survival, kaya nitong hanapin ang mga constellation sa kalangitan.
Habang umiikot ang mga disk, nagsimulang magliwanag ang mga bituin na nakaukit dito. Nag-activate ang natatanging kakayahan nitong Echo of the Stars, na nagbibigay daan upang humingi ng tulong sa isang constellation. 7 constellation na lamang ang natitira sa relikya, kaya 7 beses na lang itong magagamit. Napansin ni Lee Sung-kook ang ginagawa ko, at iminungkahing tawagin si Naxiang Yu o Lubu. Ipinaliwanag kong maaari lamang akong tumawag sa mga constellation na alam ko ang kanilang modifier. Akala niya ay wala akong alam, ngunit ang totoo. Wala nang ibang tao sa mundong ito ang mas maraming alam na modifier kaysa sa akin. Sa halip na sina Lubu o Xiang Yu, pinili kong tawagin ang isang taong tunay na may kaugnayan sa Huangsan Beol. Tumingala ako sa kalangitan at tinawag ang dakilang Haring Heungmu. Habang hinahanap ng Ganpiong Wi ang kanyang bituin, natahimik ang buong larangan ng digmaan. Naramdaman ni Chu Wangin na may kakaibang nangyayari kaya agad niya akong sinugod, ngunit hinarang siya ni Lee Sung-kook upang mabigyan ako ng sapat na oras. Makalipas ang ilang sandali, sumagot ang constellation, magalang kong hiniling kay dakilang Haring Heungmu na iligtas ang mga taong namamatay sa panig ng sila. Ngunit ikinagulat ko nang tumanggi siya, sinasabing ayaw niyang makialam sa kasaysayan ng makabagong panahon. Habang unti-unti siyang naglalaho, biglang nagsalita si Yosang-ah. Nakilala niya kaagad kung sino ang kausap namin at buong puso niyang ipinaalala ang labanan sa Huangsan Beol at ang pagkubkob sa Pyongyang. Sinabi niyang maaaring naitala na ang kasaysayan, ngunit hindi kailanman mawawala ang paghihirap ng mga sundalong lumaban dito. Totoong hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang kasaysayang nagaganap sa harapan namin ay hindi pa tapos. Kung tutulungan niya kami ngayon, maililigtas pa niya ang mga buhay na hindi pa nawawala sa bersyong ito ng kasaysayan. Tinamaan ng kanyang mga salita ang puso ng maalamat na general. Tahimik na ipinikit ni dakilang Haring Heungmu ang kanyang mga mata bago tuluyang tanggapin ang aking kahilingan. Isa sa 7 bituin ng Ganpiong Wi ang naglaho habang bumaba ang liwanag mula sa langit at bumalot sa aking katawan. Umiti ako kay Yosang-ah at pinuri siya. Sa sandaling iyon, natanggap ko ang pansamantalang proteksyon ni dakilang Haring Heungmu. Dumaloy sa aking katawan ang napakalakas na kapangyarihan, at tila muling binuo ang aking buong pagkatao habang pumapasok sa akin ang kanyang kalooban. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakatitig sa akin ang lahat ng nasa larangan ng Huangsan Beol. Namangha si Chu Wangin dahil naramdaman niya ang napakalakas na presensya ng isang constellation kahit hindi ito tuluyang bumaba sa mundo. Sa tinig na puno ng dignidad at lalim ni Kim Yushin, binati ko si Jebaek matapos ang napakahabang panahon at sinabi kay Guanqiang na hindi na niya kailangang yumukod sa akin. Sa pamamagitan ng aking mga mata, minasdan ni dakilang Haring Heungmu ang sirang Seoul, ang mga mandirigma, at ang muling pagbabalik ng Huangsan Beol. Nagtanong siya kung bakit muling pinagtagpo ng tadhana ang lahat sa parehong larangan ng digmaan, na puno ng matinding hinanakit si Chu Wangin at sinabi niyang bumalik lamang siya upang muling harapin si Kim Yushin. Pinatindi niya ang kapangyarihan ng kanyang espada gamit ang Baekje, Kendo level 4 at naglunsad ng napakalakas na pag-atake. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ni Kim Yushin, madali ko itong naiwasan. Sa pamamagitan ko, sinaway ni dakilang Haring Heungmu si Jebaek dahil sa labis nitong pagpapalakas sa kanyang incarnation na lumalabag na sa mga batas ng plausibility at unti-unting sumisira kay Chu Wangin. Ngunit hindi umatras si Jebaek. Sinabi niyang natupad na ang kanyang pinakahihintay na hangarin sa sandaling muli niyang nakaharap si Kim Yushin. Kahit mamatay pa siya pagkatapos nito, wala na siyang pagsisisihan. Bilang si Jebaek ng Huangsan Beol at tagapagmana ng pamana ng Baekje, ipinahayag niyang tatapusin niya ang kanyang habambuhay na panghihinayang sa mismong larangang iyon. Malungkot siyang minasdan ni dakilang Haring Heungmu bago muling ipakilala ang sarili bilang Kim Yushin, ang ika-15 pinuno ng Hwarang. Ipinahayag niyang bibigyan niya ng kapayapaan ang kaluluwa ng kapuspalad na constellation at itutuwid ang kasaysayang binaluktot ng makabagong sangkatauhan. Bilang tugon sa kanyang kalooban, hinugot ko ang aking espada habang pansamantalang isinama ang kapangyarihan ng maalamat na Blue Dragon Sword sa Unbroken Fate. Umangat ang bughaw na talim patungo sa kalangitan at nagpakawala ng napakalaking bugso ng mahika na nagpabiyak sa lupa sa aking paligid. Pagkatapos ay nagbigay si Kim Yushin ng utos na umalingaw sa buong kasaysayan, Dragon Flower Tree Unit. Magtipon kayo rito ngayon din, nag-activate ang kanyang stigma na Gather the Hwarang. Mula sa malaking bitak sa lupa ay nagsimulang umangat ang mga espiritu ng mga Hwarang na matagal nang nalimutan ng kasaysayan.
Wala nang nakaalala sa kanilang mga pangalan, ngunit minsan silang nabuhay at lumaban alang-alang sa karangalan. Ngayon, muling bumalik sa larangan ng Hwang Sanbeol ang piling Dragon Flower Tree unit ni Kim Yushin, na tila muling bumangon mula sa mga pahina ng kasaysayan. Ang mga pahina ng Ways of Survival ay mabilis na nag-flash sa aking isipan habang ang mga sinag ng liwanag ay dumaloy papasok sa aking kamalayan. Unti-unting nag-aayos upang mabuo ang mga pamilyar na linya ng teksto. Agad na napansin ni Kim Yushin na may mali, at kapansin-pansing humina ang presensyang bumabalot sa kanya. Mabilis na naunawaan ng matandang tuso ang nangyayari. Maya-maya, lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing naputol na ang koneksyon ng konstelasyong nakakabit sa pamamagitan ng Echo of the Stars. Sa huling sandali, narinig ko ang nagulat na tinig ni Kim Yushin na nagtatanong kung ano ba talaga ako bago tuluyan siyang maglaho. Maging ako ay nagulat sa nangyari. Inaasahan kong makikialam ang fourth wall, ngunit hindi ko inakalang ganoon kadali nitong mapuputol ang koneksyon ni Gampiong Wi sa konstelasyon. Ang nangyari sa Theater Dongjon ang nagsilbing pahiwatig. Nang subukang silipin ng Theater Master ang aking isipan, agad siyang winasak ng fourth wall. Umaasa akong ganoon din ang mangyayari kay Kim Yushin, ngunit sapat ang bilis ng kanyang reaksyon upang makatakas. Gayunpaman, lumitaw ang mga mensaheng nagsasabing ang konstelasyong Dakilang Haring Heungmu ay nagkaroon na ng pagdududa sa aking pag-iral at patuloy akong babantayan mula ngayon. Mukhang hindi pa rin ako lubusang tinantanan ng matandang iyon. Naputol ang aking pag-isip nang marinig ko ang nag-aalalang boses ni Yo Sang-a na nagtatanong kung ayos lang ba ako. Bago pa ako makasagot ng maayos, napansin kong ang buo kong katawan ay nakagapos ng mga hibla ng mahiwagang kapangyarihan na parabang isa akong kokon. Namumulang ipinaliwanag ni Yo Sang-a na hindi siya makatakbo, ngunit hindi rin niya ako maaaring hayaang umatake, kaya ginamit niya ang binding thread habang nawawala ako sa sarili. Akala ko'y natulala lamang siya sa gulat, ngunit sa halip ay mabilis siyang kumilos. Napangiti ako at pinuri ang kanyang mabilis na pagdedesisyon, sinasabing kung muli akong kumilos ng kakaiba sa hinaharap ay gawin niya ulit ang ginawa niya ngayon. Lalong namula si Yo Sang-a habang agad akong pinalaya at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin, ngunit tiniyak kong seryoso ako. Mali ang pagtingin ko sa kanya bilang isang ordinaryong empleyado lamang sa opisina. Sa di kalayuan, pinagmasdan kami ni Min Jae-won bago pa birong sabihin dumating siya upang tumulong ngunit siya pa ang natulungan. Tumango lamang ako at pinaalalahanan siyang magiging magkaaway kami sa susunod na pagkikita. Nakangiti siyang nag-alok na sumama ako sa kanilang grupo dahil yon daw ang karaniwang nangyayari sa mga kwento, ngunit tinanggihan ko siya at sinabing hindi ito isang drama. Tumawa siya at sinabing makipagkaibigan ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil iyon ang watawat ng kanilang huwarang, bago siya tuluyang umalis kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang pinagmamasdan ko silang lumalayo, napaisip ako kung magiging mabuti nga ba siyang hari. Marahil kahit ang hari ng kagandahan ay hindi alam ang sagot. Pagkaalis nila, lumabas din si Lee Sung-kook mula sa likod ng isang gusali kasama si Lee Gilyaong. Napailing ako habang iniisip kung kailan pa siya nagtago roon. Tinipon ko ang aking mga kasama at nagtungo kami sa hilaga, patungo sa lugar na winasak ng Gather the Hwarang ni Kim Yushin. Wasak na wasak ang buong paligid at nagkalat sa lupa ang mga hukbo ng maliliit na hari. Isa itong malinaw na patunay ng nakapangingilabot na kapangyarihan ng isang tunay na konstelasyon. Maaaring duwag si Kim Yushin, ngunit hindi maikakailang napakalaki ng silbi ng kanyang lakas. Pinulot ko ang 3 bandila at pinagsama ang kanilang mga naipong tagumpay sa sarili kong kayumangging bandila. Ilang sandali lang ay naging kulay lila ito at nabuksan ang mas magagandang benepisyong hatid nito. Talagang pinakamadaling lumakas ng hindi kinakailangang lumaban. Nang libutin ko ng tingin ang paligid, napansin kong halos lahat ng natitirang bandila ay nakuha na. Mula sa puntong iyon, napakabagal na ng pagtaas ng achievement value ng mga bandila, kaya wala nang saysay ang habulin pa ang mga maliliit na hari. Tahimik kong tinawag si Jung Min-seob, at agad siyang lumitaw mula sa kawalan habang suot ang recluse cloak na ipinahiram ko sa kanya. Siya ang inatasan kong magsiasat sa National Palace Museum. Iniulat niyang 9 na hari na ang nakapasok sa loob, kabilang ang Tyrant King at ang True Reader. Sa 9 na yon, 7 ang may lilang bandila at 2 ang may kayumangging bandila. 2 sa mga lilang bandila ang may mas malalim na kulay kaysa sa iba. Hindi na ako nagdalawang isip na hulaan na ang mga iyon ay pag-aari ng Tyrant King at ng True Reader, at agad niya itong kinumpirma.
Talagang kapaki-pakinabang ang talento ni Jung Minseob. Pagkatapos marinig ang kanyang ulat, sinabi kong sina Yo Sang-a, Lee Gilyaong, at ako lamang ang papasok sa museo. Inutusan ko sina Jung Minseob at ang iba pa na manatiling nakatago sa labas gamit ang balabal. Bagamat nag-aalala sila, sinabi kong makakasagabal lamang sila sa plano ko. Ang Seoul Palace Museum ay isa ng ganap na dungjon, at pagpasok namin ay agad na lumitaw ang isang bagong hidden scenario. Ang hidden scenario na artifact trials ay nag-uutos sa mga kalahok na linisin ang isa sa iba't ibang artifact dungjon. Ang gantimpala ay mula 500 hanggang 5,000 coins, ngunit kamatayan ang naghihintay sa mga mabibigo. Pagpasok namin, bumungad ang isang malinis na lobby na yari sa puting marmol at walang ibang tao roon. Mahinang sinabi ni Yo Sang-a na hindi na niya kayang tingnan ang mga cultural site nang hindi natatakot matapos ang nangyari sa teatro at mayon naman sa museo. Samantala, excited namang nagtanong si Lee Gilyaong kung makukuha na ba namin ang maalamat na Foreign Demonic Beheading Sword. Umiling ako at sinabing hindi pa yon ang pakay namin, bagamat nasa loob nga ng museong ito ang Foreign Demonic Beheading Sword, hindi ito maaaring makuha sa normal na paraan. Kailangan munang makakuha ng mga sangpyong tungbo na barya bilang gantimpala sa pag-clear ng ibang artifact dungeons. Lumitaw sa harapan namin ang 4 na pagpipilian, ang 1 taong nagak, ang 3 taong acupuncture copperman, ang 5 taong dong ibogam, at ang 7 taong dragon jar. Walang pag-aalinlangan kung pinili ang acupuncture copperman dahil may mas mahalagang gantimpala itong maibibigay kaysa sa isang magarang espada. Pagpasok namin sa dungjon, halatang nadismaya si Lee Gilyaong, samantalang napansin ni Yo Sang-a na marami ng mga inkarnasyon ang desperadong nakikipaglaban. Ipinaalala ko kay Gilyaong na hindi dapat hinuhusgahan ang isang artifact batay lamang sa itsura nito. Maraming mukhang kahanga-hanga ngunit walang tunay na halaga. Ang Foreign Demonic Beheading Sword ay isa sa mga yon. Ang talagang pakay ko ay ang eksklusibong skill na makukuha sa dungsyon na ito. Umaalingaw ang mga sigaw ng takot habang dumaragsa ang mga nilalang na yari sa tanso. Ang mga ito ay ang acupuncture coppermen, mga ikapitong antas na reproduction species na patuloy na dumarami hanggat hindi natutuklasan ang tamang paraan upang patayin sila. Halos walang epekto ang ordinaryong pag-atake dahil wala silang mga lamang loob at nervous system. Nasaksihan naming mapunit ang katawan ng isang lalaking nasa 50 taong gulang matapos siyang hilahin ng mga coppermen. Sinubukan ni Yo Sang-a at Lee Gilyaong na lumaban, ngunit halos walang pinsalang naidulot ang kanilang mga pag-atake. Sa halip na agad sabihin ang sagot, inutusan ko silang pagmasdan ng mabuti ang katawan ng mga halimaw. Ang acupuncture copperman ay batay sa isang tunay na artifact mula sa dinastyang Joseon na nagpapakita ng 354 acupuncture points ng katawan ng tao. Nang mapansin ni Yo Sang-a ang mga marka sa kanilang katawan, kinumpirma ko ang kanyang hinala at agad kong inactivate ang Blade of Faith. Tinusok ko ang tamang acupuncture point at bahagyang iniikot ang aking espada. Sa isang iglap, naging abo ang buong katawan ng copperman. Ipinaliwanag kong magkakaiba ang bawat pressure point. Ang ilan ay nakamamatay, ang ilan ay walang epekto, at ang ilan ay may iba't ibang resulta depende sa tama ng pag-atake. Makalipas ang ilang demonstrasyon, mabilis na natutunan ni Yo Sang-a at Lee Gilyaong ang tamang paraan. Ginamit ni Lee Gilyaong ang diverse communication upang utusan ang maliliit na insekto na tamaan ang mga pressure point, habang ginamit naman ni Yo Sang-a ang binding thread upang pigilan ang mga kalaban bago tamaan ang kanilang mahihinang bahagi. Hindi ko maiwasang humanga sa bilis ng kanilang pag-unlad. Hindi nagtagal ay kami ang unang grupo na nakapatay ng 100 acupuncture coppermen, kaya matagumpay naming nalinis ang dungsyon. Bilang gantimpala, nakakuha kami ng 4 na sangpyong tungbo na barya at ang eksklusibong skill na hit pressure point, ang mismong skill na pakay ko. Pinapayagan nitong supilin ang kalaban gamit ang kanilang pressure points sa halip na patayin sila. Kaya napakahalaga nito upang mapanatili ko ang aking titulo bilang hari ng walang pagpatay. Habang pinagmamasdan ang mga sinaunang barya, nagtatakang nagtanong si Yo Sang-a kung maaari ba itong ipambili ng kung ano. Ipinaliwanag kong maaari itong ipalit sa ordinaryong coins o gamitin bilang tiket para sa mga espesyal na dungjon. Walang pag-aalinlangan kung sinabi na gagamitin namin ang mga ito bilang dungjon tickets. 3 na ang hawak namin, ngunit kailangan namin ng 10. Nagulat si Yo Sang-a at inakalang hahabulin na namin ang Foreign Demonic Beheading Sword. Ngunit umiling ako, hindi kami pupunta roon para kunin ang maalamat na espada.
Pupunta kami roon upang manghuli ng mga hari. Habang naghahanda sina Kim Dokja at ang kanyang grupo na pumasok sa dungeon, hindi ang foreign demonic beheading sword ang kanilang pakay kundi ang maagaw ang mga bandila ng ibang mga hari. Agad na naunawaan ni Yo Sang-an na ang kanilang layunin ay kunin ang mga bandila, samantalang tuwirang sinabi ni Lee Gilyaong na ang ibig sabihin nito ay papatayin nila ang mga kalaban. Kapansin-pansin ang magkaibang reaksyon ng dalawa, nagulat si Yo Sang-a sa sinabi ni Gilyaong, habang si Gilyaong naman ay tumingin sa kanya na tila nadismaya bago kusang loob na sabihin siya na ang tatapos sa mga kalaban. Napagtanto ni Dokja na alam na ng bata na hindi niya kayang direktang pumatay ng tao. Nang gamitin niya ang character list kay Lee Gilyaong, wala pa rin itong naipakitang impormasyon. Nang magtagpo ang tingin nila ni Yo Sang-a, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit sinabi lamang niya kay Gilyaong na gawin ang sa tingin niya ay nararapat. Bagamat nababahala si Yo Sang-a na isang bata ang mapipilitang pumatay, malinaw na sa bagong mundong ito ay wala ng saysay ang mga pamantayan ng dating lipunan. Matapos paalalahanan si Gilyaong na hindi ito laro at dapat siyang mag-ingat, itinago ni Dokja ang lilang bandilang nakasukbit sa kanyang likuran. Noon ay nagsilbi itong pain upang makahikayat ng mahihinang hari, ngunit ngayon ay magiging pain na lamang ito para sa mas mababangis na mandaragit. Kaya mas mabuting huwag ipahalata na isa siyang hari. Maya-maya ay muling nagsalita ang intermediate Dokkaebi, na natatawang binanggit kung gaano karaming tao ang nakapasok sa isang hidden scenario, kahit dapat ay lihim ito. Inanunsyo rin nitong may isa nang nakatupad sa unang kondisyon sa pamamagitan ng pagkuha ng itim na bandila, at pinaghihinalaan ni Dokja na isa yon sa Seven Kings. Dagdag pa rito, sinabi ng Dokkaebi na malapit nang ihayag ang ikalawang kondisyon. Dahil alam ni Dokja na ang imamaya ng Dokkaebi ay maaaring mga hulugang anumang sandali, agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na kumilos. Gumamit sila ng 10 sangpyong tongbo coins upang makapasok sa nakatagong lugar na tinatawag na Big Dipper. Dahil hawak ni Dokja ang lilang bandila, alam niyang doon din magtitipon ang lahat ng may kaparehong kulay ng bandila, kaya ang lahat ng kanyang puntirya ay nasa isang lugar. Pagpasok nila sa Big Dipper chapter, naglaho ang puting marmol na lobby at napalitan ito ng isang napakalawak na waiting room na may 7 pintuan. Napaurong si Yo Sang-a nang makita ang napakaraming bangkay na nagkalat sa sahig, mga labi ng mga grupong nagpatayan sa isa't isa. Tahimik lamang na minasdan ni Lee Gilyaong ang mga bangkay na halos walang ipinapakitang emosyon. Umaagos ang dugo sa buong silid at napakaraming katawan, kaya halos hindi na sila makalakad ng maayos. Saglit na naisip ni Dokja kung may bahagi ba siyang pananagutan sa pagkamatay ng mga taong ito dahil sa pagpapakalat niya ng aklat ng plagiarist writer. Ngunit mabilis din niyang isinantabi ang kaisipang iyon. Ang kanyang pansin ay napunta sa isang napakalaking siga na pinapagana ng mga bangkay, kung saan may ilang nakaligtas na tila magkakaalyado o pansamantalang may tigil putukan. Nagbabala siya sa kanyang mga kasama na mag-ingat. Hindi nagtagal ay pinalibutan sila ng isang grupo ng mga tao na halatang sakim sa kanilang mga tingin. Nagtanong ang mga ito kung sino sa kanilang tatlo ang hari, at agad nilang isinantabi ang posibilidad na ang bata ang may hawak ng bandila. Habang unti-unting sumisikip ang kanilang pagkubkob, ilang constellation ang nagpahayag ng pagkainis sa mga istorbo at hinikayat si Dokja na kumilos. Walang pag-aalinlangan niyang hinugot ang unbroken faith. Sa isang kisapmata ay nagliwanag ang espada at naputol ang mga braso at binti ng unang umatake bago pa man makapag-react ang iba. Dahil sa napakataas niyang agility, wala ni isa sa mga ordinaryong kalahok ang nakasabay sa kanyang galaw. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga kalaban. Pinuputol ang kanilang mga sandata at mga kamay sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong mga pag-atake. Nang matagpuan niya ang isang lalaking may nakatagong makamandag na punyal mula sa gantimpala ng Dong Ibogam sa 5 taong dungsyon, napagtanto niyang muntik na silang maambus. Sa halip na pahirapan ang mga sugatang kalaban, sapat na ang pagkaputol ng kanilang mga galamay bago niya tinawag si Lee Gilyaong. Sa hudyat ni Dokja, isa-isang tinapos ni Lee Gilyaong ang buhay ng mga sugatang kalaban na parabang mga insektong kanyang dinudurog. Maging si Dokja ay bahagyang nagulat sa pagiging kalmado ng bata. Hindi kinaya ni Yo Sang-a na panoorin yon, kaya lumapit siya at iginiit na siya na ang gagawa. Kahit nagduda si Gilyaong kung kakayanin niya, buong katigasan niyang kinuha ang kutsilyo at mabilis na tinapos ang natitirang mga tao.
Nang matapos ang lahat, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit buong determinasyon niyang sinabi na siya na ang gagawa ng ganitong mga bagay sa hinaharap upang hindi na ito mapunta kay Gilyaong. Nang tanungin siya ni Dokja kung sigurado siya, ikinumpara niya ito sa simpleng pagbabasag ng itlog upang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagreklamo naman si Gilyaong na mas mahusay niya itong nagagawa, dahilan upang marahang haplusin ni Sang-ah ang kanyang ulo. Tahimik na naisip ni Dokja na simula pa lamang ito ng kanilang paghihirap. Marami pang pagsubok ang darating, at ang 7 Kings na kanilang haharapin ay may mas matataas na estadistika at natatanging mga kakayahan na magiging napakahirap lampasan. Matapos ang labanan, pinulot ng grupo ang mga gamit ng mga napatay. Nakakuha sila ng 2,300 coins at ng aklat na Dongi Bogam, Various Diseases, Upper Half of the Body. Alam ni Dokja na ang mga taong ito ay matagumpay na nakatapos sa 5 taong dungsyon, kung saan makukuha ang 8 magkakaibang aklat ng Dongi Bogam. Gayunpaman, wala ni isa sa mga napatay ang isang hari, kaya nananatiling buhay ang kanilang tunay na mga target. Biglang may narinig silang palakpakan. Isa sa mga lalaking nagmamasid mula sa malaking siga ang lumapit na may ngiti sa labi at tila hindi man lang nabahala sa naganap na patayan. May malaking sibat itong nakasabit sa likuran at matipunong pangangatawan, ngunit agad niyang itinaas ang 2 kamay bilang senyales na wala siyang balak makipaglaban. Pinuri niya ang husay ni Dokja at ipinaliwanag na ang grupong kanilang pinatay ay mula sa Changjeong at naging padalos-dalos lamang dahil nawalan na ang mga ito ng kanilang hari. Idinagdag pa niya na ang karamihan sa mga pangunahing hari ay nakapasok na sa dungsyon upang pag-agawan ang maalamat na espada. Ayon sa kanya, ang huling pumasok ay ang Tyrant King. Na kinikilala bilang pinakamakapangyarihang hari sa Hilagang Seoul at inaakalang magiging may-ari ng Absolute Throne, tahimik lamang na tinanggihan ni Dokja ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Totoong napakalakas ng Tyrant King, ngunit alam niya mula sa Ways of Survival na hindi ito ang pinakamakapangyarihan sa 7 Kings. Laking gulat niya nang aminin ng lalaking may sibat na hindi rin siya naniniwalang ang Tyrant King ang magtatagumpay. Ayon sa kanya, nakita na niya mismo ang Tyrant King at bagamat napakalakas nito, wala itong kakayahang pamunuan ang puso ng mga tao. Para sa kanya, ang isang tunay na hari ay dapat marunong makuha ang katapatan ng kanyang mga nasasakupan. Ipinagmalaki niyang ang sarili niyang hari ay may ganitong kakayahan. Kaya maraming incarnation ang kusang sumusunod dito. Itinuro niya ang isa sa 7 lagusan at sinabing naroon ang kanyang hari. Pagkatapos ay inalok niya si Dokja ng isang alyansa. Ipinaliwanag niyang napakalakas ng Tyrant King at hindi ito kayang talunin ng isang hari lamang. Dahil dito, ilang hari na ang nagkasundo na bumuo ng isang anti-Tyrant King Alliance upang pigilan itong makuha ang maalamat na espada at ang Absolute Throne. Kung magtatagumpay ang Tyrant King, maaari nitong kontrolin ang lahat ng hari sa Seoul. Naalala ni Dokja na bagamat hindi ito nangyari sa ikatlong regression, ilang ulit nang nabuo ang ganitong alyansa sa mga naunang regression ng Ways of Survival, patunay na muli na namang nagbago ang hinaharap. Kahit mukhang makatwiran ang alok, alam niyang mas mabigat ang magiging kapalit ng pakikipag-alyansa kaysa sa inaakala ng lalaking ito. Nang hindi siya agad sumagot, inakala ng lalaki na pumapayag na siya at inimbitahan siyang makilala ang kanilang hari. Sakto namang bumukas ang isa sa 7 pintuan at bumalik ang isang grupo. Agad na lumuhod ang mga naghihintay habang papalapit ang isang lalaking malinis ang mukha at may hawak na kayumangging pamalo. Nang masdan ito ni Dokja, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam at napaisip kung ito nga ba ang taong kanyang iniisip. Lumapit sa amin ang lalaking may isang mata, at agad kong napagtanto na ito ang unang pagkakataon kong makaharap ang isa sa 7 hari ng Seoul. Tahimik na nagpadala ng mensahe si Sang-ah sa group chat at tinanong kung siya nga ba ang taong iniisip niya. Kinumpirma ko ang hinala niya, ngunit nagtaka siya kung bakit ganoon ang pananamit ng inkarnasyon kung iyon nga ang kanyang konstelasyon. Ipinaliwanag ko na kapag mataas ang antas ng pagkakatugma ng isang inkarnasyon sa kanyang konstelasyon, unti-unti niyang namamana ang hitsura at maging ang paraan ng pamumuhay nito. Pabirong sinabi ni Sang-ah na dapat ay huwag na huwag siyang ubo sa harap ng lalaking iyon. Sa di kalayuan, magalang na yumukod ang isang lalaking mahaba ang buhok habang papalapit ang haring may isang mata. Tahimik lamang siyang tumugon bago ipinakita ang isang asul na hiyas na nakabaon sa kanyang tungkod, ang Greedy Wolf Star. Isa sa mahahalagang star jewel ng Big Dipper. Napahanga ang mahabang buhok na lalaki nang makita ito. Napaisip ako na talagang mabilis ang pag-unlad ni Cha Sang-kyong.
Ang bawat star jewel ay nagpapataas ng kabuwang antas ng kakayahan ng may-ari, ngunit ang tunay nitong halaga ay nasa pagkolekta ng 7, dahil iyon ang kinakailangang materyal upang maipatawag ang maalamat na Foreign Demonic Beheading Sword. Napansin ni Cha Sangkyong ang aming grupo at tinanong kung sino kami. Ipinaliwanag ng mahabang buhok na lalaki na bagong dating lamang kami sa Big Dipper chapter at balak niya kaming anyayahang sumama dahil sa aming kakayahan. Lumapit si Cha Sangkyong at nagpakilala, kaya nagpakilala rin ako. Habang nagkakamayan kami, palihim kong ginamit ang character list. Lumabas sa status window na siya ay 26 na taong gulang, suportado ng konstelasyong One-Eyed Maitreya, at may mga pribadong katangiang pseudo-sect founder at Maitreya King. Taglay niya ang mga kasanayang weapons training, mental barrier, eloquent speech, skillful deception, at false prayer, habang kabilang naman sa kanyang mga stigma ang Maitreya Promised Land, Law of Interest at Demonic Enemy. Halos nasa antas 25 hanggang 28 ang lahat ng kanyang pangunahing stats. Ayon pa sa pagsusuri, walang makakataka sa mata niyang nakakakita ng katotohanan, at maging ang simpleng pag-ubo sa kanyang harapan ay hindi ipinapayo. Habang binabasa ko iyon, naisip kong kung naroon lamang si Jung Hyewon, hindi na niya muling kukutyain ang aking sariling sponsor. Magalang na nagtanong si Cha Sangkyong kung maaari niya akong tingnan, na tumutukoy sa kanyang stigma na nagsisiyasat sa pagkatao ng iba. Pumayag ako. Ginamit niya ang Law of Interest, isang kakayahang hindi nagpapakita ng status window kundi nagbibigay ng pangkalahatang paghusga sa tunay na likas na ugali ng isang tao. Ang mabubuting tao ay maaaring makita bilang madaling malokong demonic enemy, samantalang ang masasama ay maaaring lumitaw bilang traitor na demonic enemy. Ngunit nang gamitin niya ito sa akin, ang tanging lumitaw ay ang mensaheng ako ay isang demonic enemy na hindi dapat galawin. Biglang namutla ang kanyang mukha. Napasigaw siya ng demonic enemy at ikinagulat iyon ng lahat ng nasa paligid. Agad niyang binawi ang sinabing nagkamali lamang siya, at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras. Maliwanag na wala siyang balak suwayin ang babala ng sarili niyang konstelasyon. Kapansin-pansin lamang na ang mahabang buhok na lalaki ay tila sandaling nang hinayang bago muling ngumiti at ipinaalam sa amin na magsisimula ang kanilang operasyon makalipas ang 1 oras. Doon nagtapos ang una kong pakikipagtagpo sa inkarnasyon ni Gongye. Napabuntong hininga ang mahabang buhok na lalaki at sinabing muntik nang magkaroon ng malaking kaguluhan. Nang sabihin kong nakakatawang tawagin siyang haring nakakaalam ng puso ng mga tao. Tumawa lamang siya at sinabing kahit na maaalala si Gongye bilang isang malupit na pinuno sa hinaharap, minsan din siyang kinilalang mabuti at matalinong hari. Anya, maaaring magbago ang kasaysayan, dahil dito, tinanong ko ang mahabang buhok na lalaki kung sino siya. Nagpakilala siya bilang Han So-yaong at sinabing siya ang katulong ni Cha Sangkyong. Dahil kasama siya ng inkarnasyon ni Gongye, inakala kong marahil ay isa ring hari ang kanyang sponsor. Muli kong ginamit ang character list, ngunit lumabas ang isang imposibleng mensahe, hindi mabasa ang impormasyon niya dahil hindi siya nakarehistro sa sistema. Sa sandaling iyon, agad kong naunawaan kung sino talaga siya. Ngumiti ako at pabirong sinabi na pakiramdam ko ay isa siyang demonic enemy. Ngumiti rin si Han So-yaong, ngunit nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Pareho naming napagtanto ang isang mahalagang bagay tungkol sa isa't isa, at ang tanong na lamang ay kung sino ang unang bubunot ng sandata. Bago pa may mangyari, isa-isang bumukas ang mga pintuan ng waiting room at lumabas ang iba pang mga hari. Ipinakilala sila ni Han So-yaong bilang mga kakampi ng kanilang grupo, ang Prudent King na si Yeon Kyaung, ang Fighting King na si Kim Baekho, at ang Earth Dragon King na si Gu Daesung. Ang unang dalawa ay may disenteng kakayahan, ngunit hindi maihahambing sa 7 hari ng Seoul. Si Gu Daesung lamang ang tunay na dapat pagtuunan ng pansin. Pagkakita niya kay Cha Sangkyong ay agad silang nagpalitan ng mapanuksong salita, kung saan tinawag pa siyang earthworm. Tahimik na bumulong si Yo Sang-an na marahil ay napakalakas ng sponsor ni Gu Daesung dahil ayon sa alamat, ang hari ng Baekje ay isinilang mula sa isang Earth Dragon. Tama siya. Si Gu Daesung ay suportado ng yumaong Haring Jeonhwon at kabilang din siya sa 7 hari ng Seoul. Habang patuloy na nagtitipon ang mga hari, napaisip ako na hindi lamang sa Seoul nangyayari ang ganitong sitwasyon. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga makasaysayang hari at bayani ay gumagamit din ng kani-kanilang mga inkarnasyon.
Sa Japan ay magkakalaban sina Oda Nobunaga at iba pang tanyag na pinuno, habang sa Britanya naman ay sina Richard the Lionheart at Henry E. Ang pinakamakapangyarihang mga konstelasyon sa buong mundo ay naghahanda para sa labanan para sa Absolute Throne, pinapataas ang kanilang pagkakatugma sa kanilang mga inkarnasyon. Maging ang ibang mataas na antas ng mga konstelasyon ay nanonood ng may matinding pag-asam sa pagsilang ng isang bagong Fibula-grade constellation. Nang makumpleto ang pagtitipon, nagsalita ang mga hari. Ipinahayag nilang ang kanilang kalaban ay ang Tyrant King, na nakakuha na ng 2 Star Jewel matapos patayin ang ibang mga hari at agawin ang kanilang mga hiyas. Kapag nakolekta nito ang 7, makukuha niya ang Foreign Demonic Beheading Sword at maaangkin ang Absolute Throne na magdadala ng walang katapusang pagdurusa sa bagong Seoul. Hinimok nila ang lahat na lumaban, sinasabing sinuman sa mga haring naroroon ay magiging mas mabuting pinuno kaysa sa Tyrant King. Nabuhayan ng loob ang mga tao, ang ilan ay sumigaw, ang iba ay naantig hanggang sa maiyak. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip kong 1 buwan lamang ang nakalipas ay namumuhay silang normal sa ilalim ng isang demokratikong lipunan. Ngayon, tila bumalik ang Seoul sa panahon ng mga hari, ipinag-utos ang paglusob at daan-daang tao ang sabay-sabay na pumasok sa ikatlong pintuan. Sumunod kami sa grupo ni Cha Sang-kyung hanggang sa magbago ang paligid at lumitaw ang isang napakalawak na lagusan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad kami, sinabi ni Han So-young na pakiramdam niya ay para siyang nasa isang nobelang wuxia. Inilarawan niya ito bilang isang klasikong kwento kung saan may maalamat na espada na natutulog sa loob ng isang lihim na silid at ang sinumang makakakuha nito ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sumang-ayon ako na karaniwan nga iyon, ngunit sinabi kong may isa pang mas karaniwang pangyayari na peke pala ang treasure map at ginagamit lamang ito upang tipunin ang lahat bago sila patayin ng isang nakatagong anino. Kitang-kita ang interes sa mukha ni Han So-young at tinanong niya kung iyon ba ang tingin kong nangyayari ngayon. Sinabi kong posible, ngunit idinagdag kong masyado ng gasgas ang trope ng maalamat na espada. Sumagot siya na gusto naman ng mga mambabasa ang mga pamilyar na kwento. Ipinaliwanag ko na wala akong problema sa mga glitch, ngunit hindi dapat gamitin ng isang plagiarist ang mga iyon bilang sandigan. Halatang natamaan siya sa sinabi ko. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing magkakahawig naman ang lahat ng kwento at ang detalye lamang ang nagkakaiba. Pagkatapos ay hinamon niya ako, nagtatanong kung paano ko isusulat ang ganoong kwento kung ako ang may akda. Ngumiti lamang ako at sinabing hindi ako manunulat, isa lamang akong mambabasa, gaya ng ipinahihiwatig ng aking pangalan. Ngunit nang ipilit pa rin niya ang sagot, bigla kong itinaas ang Unbroken Faith at isang mabilis na hampas ang tumaga sa kanyang leg. Walang dugong tumalsik habang nahulog ang kanyang ulo sa lupa. Tumingin ako rito at mahinahong nagsalita. Bakit ka pa nagtatago kung mabubunyag din naman ang lahat? Mula sa sahig, umiti ang naputol niyang ulo at sumagot, napaka-interesante mo, Kim Dokja. Pinulot ni Kim Dokja ang pugot na ulo ng kanyang kalaban at tinanong kung isa rin ba itong avatar. Inamin ng ulo na ganoon nga at kinumpirma na ang tunay nitong pagkatao ay si Han So-young. Tama ang hinala ni Dokja, si Han So-young nga ang misteryosong unang apostol na matagal nang nagtatago sa likod ng napakaraming avatar. Habang hawak ang nagsasalitang ulo sa isang kamay, inakusahan niya ito bilang taong nagpakalat ng text version ng nobela. Walang pag-aalinlangang umamin si Han So-young at sinabi pang siya mismo ang nagpakalat ng plagiarized na bersyon ng kwento. Iginiit naman ni Dokja na hindi plagiarized ang 3 Ways to Survive in a Ruined World, ngunit kinutya siya ni Han So-young at sinabing wala siyang karapatang tumanggi dahil hindi naman siya ang lumikha ng orihinal na setting ng kwento. Nauwi lamang sa pagtigil ang kanilang pagtatalo ng utusan ni Han So-young ang lahat ng naroon na patayin si Dokja. Gayunman, labis na nagulat ang mga tao sa nakitang nagsasalitang pugot na ulo kaya walang sinumang agad kumilos. Kalmadong sinabi ni Dokja na magsisimula na ang kiklese na tinutukoy ni Han So-young. Ilang sandali pa'y sumiklab ang matinding liwanag habang ang 3 singsing ng liwanag ay humiwa sa buong larangan ng digmaan. Bumuhos ang dugo at nagkawatak-watak ang mga katawan ng maraming tao, dahilan upang maghari ang matinding kaguluhan sa loob ng nakatagong piitan. Sa gitna ng mga sigawan, isang napakalakas na itim na enerhiya ang bumalot sa paligid habang papalapit ang isang napakalaking palangkin. Agad na pinaatras ni Dokja sina Yo Sang-ah at Lee Gilyaong nang maramdaman ang panganib. Mula sa loob ng palangkin ay narinig ang malamig na utos na umatras.
Kasabay nito, walang awang nilimas ng mga lumulutang na singsing ng liwanag ang buong larangan. Pinapatay ang dose-dose ng tao sa isang iglap. Dahil sa matinding takot, napilitang umatras ang mga miyembro ng Anti-Tyrant King Alliance habang nabalot ng katahimikan ang mga nakaligtas. Maya-maya ay lumabas mula sa palangkin ang may-ari nito, ang Tyrant King na si Jung Yaung-ho. Hawak niya ang three-ring loop, isang makapangyarihang nakatagong kagamitan na kayang magpalabas ng napakasiksik na magic power. Kinutya niya ang kahinaan ng mga hari ng kasalukuyang panahon. Ginamit ni Dokja ang character list upang suriin siya at nakita niyang napakataas ng kanyang mga stats dahil sa iba't ibang growth packages at sa suporta ng konstelasyong Great King Hyuncheon Hongdo Gyumon Wimu. Ang lakas ng kanyang sponsor ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Dahilan upang tutukan siya ng ilang dokaebi na handang pigilan siya kung lalabag siya sa batas ng plausibility. Ipinahayag ng Tyrant King na bagamat dati siyang isang malupit na pinuno, siya na ngayon ang lilikha ng panibagong kasaysayan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yeonsangun, ang pinakakilalang malupit na hari sa kasaysayan ng Joseon, bago niya pinakawalan ang napakalawak na magic power sa pamamagitan ng three-ring loop. Sa unang pag-atake pa lamang ng Tyrant King ay halos mabura ang buong larangan, ngunit hindi basta-basta bumagsak ang Anti-Tyrant King Alliance. Ang Maitreya King, Earth Dragon King, at iba pang makapangyarihang hari ay itinaas ang synchronization nila sa kani-kanilang mga constellation upang makalaban. Dahil dito, ang digmaan ay naging labanan hindi lamang ng mga incarnation, kundi pati na rin ng mga constellation na desperadong sumusuporta sa kanilang mga kinatawan. Habang pinagmamasdan ang laban, tinanong ni Dokja si Han So-young kung bakit hindi ito lumalaban. Napatawa lamang si Han So-young at sinabing alam niyang plano ni Dokja na hayaang mapagod muna ang mga hari bago agawin ang Four-Yin Demonic Beheading Sword. Gayunpaman, buong kumpiyansa niyang sinabi na mabibigo si Dokja dahil mas matagal niyang pinaghandaan ang araw na ito. Hindi na tinag si Dokja, samantalang paulit-ulit namang sinabi ni Han So-young na sa huli ay mananaig pa rin ang Kiklisei. Sa sandaling iyon, pinatigil ng Intermediate Dokaebi ang labanan upang ipahayag ang ikalawang qualification test para sa Absolute Throne. Ayon sa kanya, kinakailangang magkaroon ng kahit isang itim na bandila ang isang hari upang mapatunayan ang kanyang katapangan. Bukod dito, 5 lamang ang maaaring sumubok na agawin ang trono, kaya kailangan nilang alisin ang iba pang mga hari. Nang ipakita ng sistema na 14 pa ang natitirang hari. 12 rito ay nasa loob mismo ng Hidden Dungeon, agad na naguluhan ang lahat. Napagtanto nilang may mga nakatagong hari pa pala sa kanilang hanay. Habang tinatawanan ito ng Tyrant King, biglang ipinagkanulo ni Han So-young si Dokja sa pamamagitan ng pagsigaw na isa siya sa mga nakatagong hari at may hawak siyang itim na bandila. Dahil dito, lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon kay Dokja. Dinurob ni Dokja ang nagsasalitang ulo ni Han So-young, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya maatake ng ibang hari, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng iba't ibang hari ay biglang tumalikod sa sarili nilang mga pinuno. Isa-isang pinugutan ng ulo ng mga nakatagong avatar ang mga hari habang mabilis na kinukuha ang kanilang star jewels. Ipinasa-pasa ang mga hiyas hanggang sa mapunta ang lahat sa isang tao. Ipinaliwanag ni Han So-young na ito ang tunay na Klisei na matagal na niyang inihanda, pagkatapos ay lumitaw ang tunay na Han So-young. Isang magandang dalaga ang marahang lumapag sa mataas na bahagi ng gusali, dahilan upang magulat si Dokja nang matuklasang babae pala ang kilalang plagiarist. Habang nagsasama-sama ang 7 star jewels sa kanyang mga kamay, inihayag ng sistema na ang fake King Han So-young ay matagumpay na nakolekta ang lahat ng hiyas at ginagamit ang mga ito upang ipatawag ang maalamat na Four-Yin Demonic Beheading Sword. Lumitaw ang sandata sa kanyang harapan at siya ang naging bagong may-ari nito. Nag-alala si Yosang-ah at tinanong si Dokja kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit nanatili siyang kalmado. Ipinaliwanag niyang bagamat isang grade item ang espada, naging tanyag lamang ito dahil sa tunay nitong may-ari at hindi dahil sa sarili nitong kapangyarihan. Kaagad na pinakawalan ni Han So-young ang kapangyarihan ng Four-Yin Demonic Beheading Sword, ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, hindi nito madaling napatay ang mga kalaban. Nagawa pa ring salagi ng natitirang mga hari ang kanyang mahika dahil mahina na ang kanyang magic power matapos gumamit ng napakaraming avatar at buhay pa rin ang pinakamalalakas na hari. Nagulat si Han So-young kung bakit napakahina ng espada at muli niya itong iwinasiwas.
Napansin ng ibang hari ang kanyang kahinaan, kaya sabay-sabay silang sumugod upang agawin ang maalamat na sandata. Napilitang umatras si Han So-yaong hanggang sa mapalapit siya kina Dokja. Tahimik lamang siyang pinanood ni Dokja at sinabing tuluyan ng bumagsak ang klise na pinaniniwalaan niya. Inalok pa niya itong tulungan, ngunit mariing tumanggi si Han So-yaong at ipinagpatuloy ang desperadong pakikipaglaban kahit halatang natatalo na siya. Habang lumalala ang kaguluhan, isa-isang bumababa ang bilang ng natitirang mga hari sa sistema. Mula 11 ay naging 10, pagkatapos ay 9 at agad na naging 8. Nabahala ang lahat dahil tila may isang hindi kilalang tao na pumapatay sa mga hari sa labas mismo ng kanilang paningin. Tanging ang Tyrant King lamang ang tumatawa, iniisip na mamamatay rin ang lahat sa huli. Ngunit bago pa niya muling magamit ang three-ring loop, biglang gumuho ang kisam. Bumagsak mula rito ang isang napakalakas na bagyo ng magic power na tuluyang nagwasak sa kanyang katawan hanggang maging alikabok. Sa isang iglap ay namatay ang Tyrant King at bumaba ang bilang ng mga natitirang hari sa 7. Binalot ng katahimikan ang buong larangan habang nakatayo ang isang lalaki sa gitna ng pagkawasak. Walang makapaniwalang may taong kayang patayin ang Tyrant King sa isang atake lamang. Maging si Han So-yaong ay napaurong sa matinding takot. Napangiti si Dokja dahil naunawaan na niya ang katotohanan. Nakilala na niya ang halos lahat ng 7 kings ng Seoul, sina Han Dong-hoon, ang Hermit King of Shadows, Min Jae-won, ang King of Beauty, Cha Sang-kyung, ang Maitreya King, Gu Dae-sung, ang Earth Dragon King, at Jung Yaung-ho, ang Tyrant King. Maliban sa Neutral King, isa na lamang ang natitira. Sa katunayan, matagal na niya itong nakilala bago pa ang lahat ng iba. Isang galit na boses ang umalingaw-ngaw sa buong larangan habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ngumiti si Dokja at kumaway sa papalapit na lalaki habang iminawagayway sa likuran nito ang isang malaking itim na bandila. Dumating na ang pinakamakapangyarihang hari sa buong Seoul, ang Supreme King, si Yoo Jong-hyuk. Gayunpaman, nananatiling pangunahing tauhan ang isang pangunahing tauhan. Pinapunta ko si Yoo Jong-hyuk sa Gangbuk Station. Ngunit pagdating niya roon ay mayroon na siyang itim na watawat. Kapag inagaw ng isang hindi kinatawan ang watawat ng isang kinatawan, magbubukas ang nakatagong senaryong Revolutionary Road. Alam niya ito, kaya pinatay niya ang isang kinatawan habang papunta rito at naging isang hari. Batay sa hitsura ni Yoo Jong-hyuk mayon, mukhang mahusay na nagampanan ni Lee Ji-hye at Jung Hee-won ang kanilang mga tungkulin. Umatras ako ng ilang hakbang at hinarap si Han So-yaong. Hoy, ibigay mo agad sa akin ang espada. Ayoko, gusto mo bang mamatay dito? Nang magsimulang kumilos si Yoo Jong-hyuk, nanginginig ang mga mata ni Han So-yaong. Agad akong sumigaw, Gilyaong, pumuti ang mga mata ni Lee Gilyaong na parabang matagal na niyang hinihintay ang utos na yon. Narinig ko ang tunog ng napupunit na pader at ang malalakas na dagundong sa loob ng piitan. Ilang sandali pa, bumasag sa isang dingding ang malaking karit ng isang praying mantis. Lumitaw ang ika-6 na antas na hari ng mga insekto, Titanoptera. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan ni Lee Gilyaong. Nyanig ng napakalaking hari ng mga insekto ang buong kuweba. Nang lumingon si Yoo Jong-hyuk sa kabuluhan, sinamantala ko ang pagkakataon at sinuntok si Han So-yaong. Napahagulgol siya sa sakit at nabitawan ang 4-yin demonic beheading sword. Agad kong pinulot ang espada, at bilang bonus, kinuha ko rin ang watawat na nakasabit sa kanyang leg. Nakuha mo ang watawat ng grupong Hongik University, sinipsip ng iyong lilang watawat ang naipong mga tagumpay ng itim na watawat. Ang iyong lilang watawat ay nagbago at naging itim na watawat, maaari mo nang gamitin ang mga benepisyo ng itim na watawat, binabati kita. Natapos mo ang unang kwalifikasyon ng hari, natitirang bilang ng mga hari, 6, walang pag-aalinlangang tumakbo ako patungo sa Tyrant King. Nakahandusay siya sa pagitan ng mga gumuhong bato, ang kanyang katawan ay parang minasang kwarta sa sobrang pagkakadurog. Isang malungkot na tanawin. Sinubukan niyang patayin ang lahat, ngunit nauwi lamang siya sa isang walang saysay na kamatayan, magnanakaw. Sigaw ni Han So-yaong mula sa likuran, hindi ko siya pinansin at mabilis na pinulot ang mga gamit ng Tyrant King, nakuha ang item na 3-ring loop, nakuha ang item na Dragon Jar, ang Dragon Jar, isang pambuhay na item na nakuha ng Tyrant King matapos malinis ang piitang nangangailangan ng 7 katao. Kim Dokja, hinahabol na ako ni Yoo Jong-hyuk sa nakakatakot na bilis. Kahit 30 ang aking agility, mabilis niyang nabawasan ang pagitan namin. Napalinga ako at nagtago sa likuran ng pinakamalapit na hari. Ano, siya si Gu Dae-sung. Ang hari ng Later Baekje, sa isang walang awang hampas ni Yoo Jong-hyuk, nabasag ang kanyang bungo at nakuha rin ang kanyang watawat.
ang konstelasyong founder of Hanambun ay nakatingin sa iyo. Nakonsensya ako ng kaunti para kay Jeonhwon, ngunit wala akong magagawa. Nangako akong babawi na lamang ako sa susunod. Sa puntong iyon, nagpa siya akong tigilan na ang pagtakbo. Jongyuk, sandali. Mag-usap muna tayo, ang sulat, ang kapatid ko. 2 salita lamang ang sinabi niya, ngunit agad kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Mabuti na lamang at maayos na naibigay ni Lee Ji-hye ang sulat sa tamang oras. Paano ang kapatid mo? Saan mo itinago ang kapatid ko? Ano ba ang sinasabi mo? Kasalukuyang ginagamit ng karakter na si Yoo Jong-hyuk ang Lee Detection Level 6. Nakumpirma ni Yoo Jong-hyuk na kasinungalingan ang iyong sinabi. Kung hindi mo sasabihin ngayon din, mamamatay ka talaga. Hindi ko na kailangan ang Lee Detection upang malaman na seryoso siya. Ang lahat ng ito ay bunga ng sarili kong plano. Sinadya kong papuntahin siya sa Hilaga upang hanapin ang kanyang kapatid, kaya nasayang ang kanyang oras sa paghahanap. Posible lamang iyon dahil sa ikatlong regression na ito, hindi pa siya lubos na napapagod at nagiging malamig. Alam kong duwag ang ginawa ko, ngunit wala akong pagpipilian. Kung ang mas malakas na Yoo Jong-hyuk na ito ay sumabak agad sa digmaan ng mga hari, matatapos ang buong senaryo ayon sa gusto niya, at hindi ko kailanman makakamit ang wakas na nais ko. Sige. Ibaba muna natin ang mga espada at mag-usap. Paano kung talagang masamang tao ako? Ginagawa mo bang bihag ang pamilya ko? Sobra naman yata yon. Hindi ba haka-haka mo lang yan? Sa totoo lang, walang halaga sa kanya ang konsepto ng hostage. Maaari lang siyang mamatay at magsimulang muli. Kung ganoon, bakit mo ginawa ito? Sa tingin mo bakit? Napansin ni Yoo Jong-hyuk na nagpapalipas lang ako ng oras, at tuluyang lumamig ang kanyang mukha. Dapat pala pinatay na kita noon, ngayon, mamatay ka. Sa mismong sandaling itinaas niya ang kanyang espada. Isang boses ang umalingaw sa himpapawid, lahat ng narito, kumalma kayo. Bakit nag-aaway pa rin kayo? Mukhang natugunan na ninyo ang mga kinakailangang kwalifikasyon. Lumitaw ang intermediate Dokaebi. Tuminala rin si Yoo Jong-hyuk sa lumulutang na talaan. Natitirang bilang ng mga hari, 5, nagsimula na ang ihuling kwalifikasyon ng hari. Biglang hinila sa kalawakan ang lahat ng natitirang hari, kasama kaming 2. Kim Dok, iniabot ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang kamay sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Sa wakas, narating ko na ang huling yugto ng senaryong ito. Ang mga kwalipikadong hari ay ililipat sa huling lugar ng pagsubok. Nagbago ang paligid habang tila hinihigop ang aking katawan. Maya-maya, tumama ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Nang magkamalay ako, isang mensahe ang lumitaw, hindi ka kwalipikadong lumahok sa huling kwalifikasyon ng hari. Paglingon ko sa paligid, napagtanto kong nasa gitna ako ng Gwangwamon. Bumangga pala ako sa isang malaking hadlang na nakapaligid sa Absolute Throne, ang huling gantimpala ng senaryong ito. Bakit hindi ako makapasok? Hahaha. Iyan mismo. Masyado kang nakatingin sa malaking plano kaya may napakahalagang bagay kang nakalimutan. Narinig ko ang mapanudyang tawa ng intermediate Dokaebi. Akala ko'y niloloko lamang niya ako, ngunit biglang lumitaw ang isa pang mensahe. Nabigo kang sakupin ang target station ng ika-4 na senaryo. Kailangan mo munang sakupin ang target station upang maging kwalipikado sa huling kwalifikasyon ng hari. Ang target station ng iyong grupo ay ang Changsin Station. Abala ako sa pagkuha ng mga hari kaya tuluyan kong nakalimutang sakupin ang estasyon. Hindi maaaring simulan ang huling yugto hanggat hindi natatapos ng maayos ang naunang yugto. Akala mo ba makakalusot ka? Sa loob ng hadlang ay nagsimula na ang labanan. Kung magpapatuloy ito, masasayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan kong makarating agad sa Changsin Station. Pero buwisit, hindi ba matatapos na ang lahat bago pa ako makarating doon? Dokja. Patakbong lumapit si Yoo Sang-a habang pasan ang walang malay na si Lee Gilyaong. May kasama pa silang iba, ha? Hyewon. Tumakbo si Jung Hyewon habang hawak ang kamay ng isang batang babae. Nandito ba talaga ang kuya ko? Tanong ng bata. Ilang beses ko pa bang sasabihin, pero gutom na ako, hindi dapat narito si Jung Hyewon. Ayon sa plano, pagkatapos niyang iligtas ang batang babae, dapat ay naghihintay na siya sa Changsin Station. Hyewon, bakit ka nandito? Sinabi kong maghintay ka sa Changsin Station. Gaano ba katagal akong maghihintay? Isa pa, gutom na siya mula pa kaninang umaga. Hindi ka ba nag-aalala sa kapatid mo? Sa sinabi niyang iyon, itinuro ako ng bata. Hindi siya ang kuya ko. Ha? Mas pangit siya kaysa sa kuya ko. Lintik na bata. Nagulat si Jung Hyewon at paulit-ulit kaming tiningnan. Ha? Hindi pala ito ang kapatid ni Dokja. Akala ko kaya mo ipinagligtas, hindi, kung ganoon, sino siya, natural lang na hindi niya alam.
Sino ba naman ang mag-akalang ang batang ito ang kapatid ng baliw na yon? Biglang umungol ang tiyan ng bata sa gutom. Natawa na lamang ako. Guguho ba talaga ang perpektong plano ko dahil dito, Dokja, saan ka pupunta? Sasakupin ko ang Changsin Station, kahit huli na, kailangan ko pa ring subukan. Sana mayroon akong teleport scroll, ngunit hindi ako pinapayagang buksan ng intermediate Dokaibi ang Dokaibi bag. Napatingin sa akin si Jung Hyewon. Bakit ka pa pupunta roon? Ha, kid, ilabas mo na yon. Hindi ba ibinigay ko sa'yo kanina? Ipinasok ni Yomiya ang kanyang kamay sa bibig. Lumaki ng kakaiba ang kanyang bibig at maya-maya ay inilabas niya ang isang napakalaking tipak ng bato gamit ang kanyang eksklusibong kasanayang inventory. Lumapit ako rito. Ano ito? Hindi mo ba nakikilala? Sinuri ko ang magaspang nitong ibabaw at napansin ang isang uka na kasya ang isang poste. Hindi ko ito naisip kailanman. Walang sinuman sa Ways of Survival ang sumubok ng ganitong paraan. May pagmamalaking sinabi si Jung Hyewon. Hindi ba ang kailangan lang para masakop ang estasyon ay ang post ng watawat? Tanging isang taong walang pakialam sa sentido komun ang makakaisip nito. Pinutol niya mismo ang bahagi ng sahig kung saan nakalagay ang post ng watawat ng Changsin Station at dinala iyon, hinahangaan ng konstelasyong Adventurer Who Stands Up an Egg, ang ideya ni Jung Hyewon. Hindi ako makapagsalita. Bakit? May problema ba? Wala. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Isaksak mo na ang watawat. Tumango ako at ipinasok ang aking watawat. Nasakop mo ang Changsin Station. Nakakuha ka ng 2,000 barya bilang gantimpala sa Struggle for the Flag. Nagtagumpay nga ako. Nasakop ng iyong grupo ang target station. Inilipat ang iyong katawan sa larangan ng ihuling kwalifikasyon ng hari. Muling nagdilim ang aking paningin habang nawawala ang aking ulirat. Lumitaw ang bagong hanay ng mga kwalifikasyon ng hari. Kwalifikasyon ng hari, 1. Ang may-ari ng trono ay dapat pinakamatapang sa lahat. Upang hamunin ang absolute throne, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa isang itim na watawat. 2. Ang nangangarap sa trono ay dapat tunay na magnanais dito. Limitado lamang ang bilang ng mga haring maaaring humamon. Upang makuha ang karapatang iyon, kailangan mong alisin ang lahat ng natitirang hari. 3. Ang isang hari ay nag-isang lumalaban. Kailangang patunayan ng hahamon sa trono ang kanyang lakas gamit lamang ang sarili niyang katawan. Sunod-sunod na nagpakita ang mga mensahe ng mga konstelasyon. Tahimik na pinagmamasdan ng konstelasyong Maritime War God ang sitwasyon. Hinihikayat ng konstelasyong Bald General of Justice ang mga upper grade constellation. Tumatawa ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband. Kinukutya ng konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon ang mga upper grade constellation. Magkakaiba ang kanilang mga reaksyon dahil sa malaking agwat ng kanilang mga ranggo. Para sa mga konstelasyong mas mataas sa narrative grade, ang senaryong ito ay parang laro lamang ng mga bata. Ngunit para sa mga upper grade constellation, napakahalaga nito. Ang mananalo ay aakyat sa absolute throne at tutulungan ang kanyang sponsor na makabuo ng isang bagong story, kaya sabik silang masaksihan ang magiging resulta. Pagmulat ko ng aking mga mata, nagsimula na ang King's Battlefield. Mula ngayon, hindi na makatatanggap ng suporta mula sa kanilang sponsor ang lahat ng hari. Mula ngayon, malilimitahan ang kakayahan sa pag-atake at depensa ng lahat ng item. Mula ngayon, may sisil ang lahat ng skills. Stigmas at espesyal na epekto ng mga item. Mula ngayon, magiging 1-0/1-0/1-0/1-0 ang kabuang stats ng lahat ng hari. Magpapatuloy ang huling kwalifikasyon ng hari hanggang sa isa na lamang ang matitirang hari. Ang huling pagsubok para sa hari ay isang matinding hamon na maaari lamang malampasan sa pamamagitan ng sariling lakas ng katawan. Sa Gwanghwamon, nagmistulang guho ang buong lugar habang ang absolute throne ay nakatayo sa gitna at ang mga natitirang hari ay naglalaban para sa karapatang angkinin ito. Ang mga kalahok ay sina King of Beauty Min Jae-won, ang Maitreya King na si Cha Sang-kyung, ang Supreme King na si Yo Jong-hyuk, at ang Neutral King na agad na nagtaas ng kanyang mga kamay at piniling umiwas sa labanan. Dahil dito, 3 na lamang ang natirang nag-aagawan sa trono. Sa karaniwang sitwasyon, matatapos sana ni Yo Jong-hyuk ang laban sa loob lamang ng 1 minuto. Ngunit sa huling pagsubok, ang lahat ng kanilang stats ay ibinaba sa level 1-0 at ang kanilang mga skills at stigmas ay isinara, kaya napilitan silang umasa lamang sa kanilang pisikal na lakas at karanasan sa pakikipaglaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinalakay ni Cha Sang-kyung si Yo Jong-hyuk, ngunit kahit malakas ang naging sipa ni Yo Jong-hyuk, hindi ito nagdulot ng inaasahang pinsala dahil sa limitasyon ng kanilang stats. Napansin ni Min Jae-won ang pagdating ni Kim Dokja,
at matapos ang maikling pag-uusap ay naghanda siyang lumaban, bagaman inamin niyang mas gugustuhin sana niyang hindi sila magkatunggali. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nagkaroon ng kalamangan si Yoo Jong-hyuk. Bagamat hindi niya magamit ang kanyang mga skills, lalo namang bumilis at lumakas ang kanyang mga pag-atake dahil natuklasan niya ang tanging butas sa patakaran ng pagsubok, ang kakayahang gumamit ng mga coins upang pataasin ang kanyang mga stats. Habang ang lahat ng iba pang paraan ng pagpapalakas ay ipinagbabawal, pinahihintulutan pa rin ng sistema ang paggamit ng coins. Ipinaliwanag pa ng Intermediate Dokaebi na karapatan ng mga incarnation na gamitin ang mga coin na pinaghirapan nilang makuha, kahit pansamantala lamang ang dagdag na lakas. Dahil dito, patuloy na pinataas ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang fisike, agility at strength. Samantala, agad na naunawaan ni Cha Sang-kyung at Min Ji-won ang kanilang malaking kawalan sapagkat halos naubos na ang kanilang mga coin sa mga naunang labanan. Si Yoo Jong-hyuk naman ay may malaking naipong coin mula sa pagdaan sa iba't ibang hidden scenarios. Sa tulong ng mga pansamantalang pagtaas ng kanyang stats, mabilis niyang natalo si Cha Sang-kyung. Nang makita ni Min Ji-won na wala na siyang pag-asang manalo, pinili niyang umatras at mag-abstain sa labanan, kaya naiwan na lamang sina Yoo Jong-hyuk at Kim Dok-ja bilang huling magkatunggali. Nagharap ang dalawang magkaribal habang nakatutok ang kanilang mga espada sa isa't isa. Dahil hindi nila magamit ang kanilang mga skills, kinailangan nilang umasa sa kanilang pisikal na kakayahan at sa dami ng coins na maaari nilang gastusin. Maingat na tinantya ni Yoo Jong-hyuk ang lakas ni Kim Dok-ja at binalak na gumamit lamang ng sapat na coins upang matiyak ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, hindi niya alam na may hawak si Kim Dok-ja na humigit kumulang 80,850 coins, ang pinakamalaking halaga sa buong Seoul. Habang nakangiti, walang pag-aalinlangang ibinuhos ni Kim Dok-ja ang napakalaking bilang ng kanyang mga coin upang itaas ang kanyang strength mula level 10 hanggang level 100. Gumastos siya ng kabuuang 72,000 coins at tuluyang nalampasan ang limitasyon ng isang tao. Dahil siya ang unang nakapag-abot ng 3 digit na antas ng strength, ginawaran siya ng espesyal na achievement at tumanggap ng karagdagang 30,000 coins bilang gantimpala. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagtataglay ng napakalaking puwersang kayang baluktutin maging ang espasyong nakapaligid sa kanya. Bago pa man makapag-invest ng karagdagang coins si Yoo Jong-hyuk, isang suntok lamang ang pinakawalan ni Kim Dok-ja. Ang lakas nito ay nagdulot ng tunog na tila pagsabog at pinalipad si Yoo Jong-hyuk na parang bolang tinamaan ng bat. Paulit-ulit siyang tumama sa mga hindi nakikitang hadlang sa paligid ng arena bago bumagsak sa lupa matapos tumalbog ng ilang ulit. Nabahala si Kim Dok-ja at agad siyang lumapit upang tiyaking buhay pa ang kanyang kalaban. Laking gulat niya nang makitang mulat pa rin ang mga mata ni Yoo Jong-hyuk kahit halos wasak na ang kanyang katawan at dumudugo na siya. Dahil hindi maaaring gamitin ang recovery skill, nasa panganib ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, idineklara ng sistema na wala nang kakayahang lumaban si Yoo Jong-hyuk at opisyal na ipinahayag na nalampasan ni Kim Dok-ja ang lahat ng pagsubok ng Absolute Throne. Nawala ang lahat ng pansamantalang stat boosts, inalis ang mga limitasyon sa mga hari, at iba't ibang reaksyon ang ipinakita ng mga constellation, may humanga sa kanyang tagumpay. Samantalang ang iba ay nabigo at nagalit dahil nawala ang pagkakataon ng kanilang mga sinusuportahang hari na makamit ang mas mataas na antas ng narrative. Bagamat hindi inaasahan ang naging resulta, napilitan ang Intermediate Dokaebi na tanggapin ang panalo ni Kim Dok-ja at naghanda itong ipahayag sa buong Seoul na siya na ang bagong may-ari ng Absolute Throne. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kim Dok-ja bago pa man gawin ang anunsyo. Habang papalapit siya sa makinang na gintong trono at nakatingin sa kanya ang lahat ng constellation, tinanong muna niya kung ano talaga ang kapangyarihang ibinibigay nito. Ipinagmalaki ng Dokaebi na ang sinumang upo sa trono ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa sangkatauhan at magiging isang makapangyarihang nilalang na walang sinuman sa mundo ang makakalaban. Dahil dito, napuno ng inggit ang mga taong naroroon. Sapagkat iyon ang gantimpalang matagal nilang pinagsikapan. Ngunit nanatiling mapagduda si Kim Dok-ja. Kinuwestiyon niya kung posible bang magkaroon ng ganoong kapangyarihan nang hindi nilalabag ang batas ng plausibility. Ang kanyang mga tanong ay ikinabahala ng Intermediate Dokaebi na nawala ng pasensya at inutusan siyang umupo na lamang sa trono upang matapos na ang senaryo habang nagbabantang sisirain pa ang trono kung magpapatuloy siya sa pagtutol.
Sa labis na pagkagulat ng lahat, mahinahong tumanggi si Kim Dokja at buong tapang na ipinahayag na hindi siya kailanman upo sa absolute throne. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng matinding katahimikan sa buong Gwanghwamun, habang ang lahat ng mga incarnation at constellation ay hindi makapaniwala na may isang taong kusang tatanggi sa ganap na kapangyarihan. At diyan nagtatapos ang Kabanata 70 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 71? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod, paalam.